Isang pinagpalang araw sa inyong lahat. Tayo po ay magninilay sa salita ng Diyos, ang pinagmumulan ng awa at tawa ng ating buhay, ang salitawa. Pumasok na po tayo sa ika-12 linggo ng karaniwang panahon. Mga kapatid, huwag po nating kakalimutang magdasal at magsimba. Sa buhay po natin, hindi naman po mawawala ang mga problema, unos, mga pait o mga paghihirap sa buhay natin. Pero paano ba tayo tumutugon sa mga dumarating na bagyo, dumarating na hirap, dumarating na pagsubok sa buhay natin? Kadalasan po, ayaw po natin ng maghirap. Kaya po pag tayo'y humaharap sa problema o kaya naman sa isang mahirap na sitwasyon, ang pinakamadaling pwede nating maisip ay ang takbuhan, layuan ng problema. Ayaw natin nang nabibigatan tayo, ayaw natin nang nahihirapan tayo. And so, most of the times, the easiest way out is to run away or to avoid the challenges, the problems of our life. We want to have an easy and comfortable life. Mga kapatid, sa ating mga pagbasa ngayon, binibigyan tayo ng inspirasyon kung paano tayo tutugon sa mga hinaharap nating hirap, unos o problema sa buhay natin. Sa ating unang pagbasa ngayon, narinig po natin ang sagot ng Diyos kay Job. Job was a righteous man, but despite of his righteousness, he was given so many challenges. And at this point of his life, he could not understand why these things, these problems are happening to him. And so many of his friends are telling him, just accept it. Your situation, it is God punishing you. But on the part of Job, he's not convinced what his friends are telling him, because this is not how he knows God. He knows God as someone who is merciful, as someone who is lovable. And so in his prayer, he wants to know the reason why he is suffering. He wants to listen to the voice of God telling him, explaining to him why these things are happening to him. And so, our first reading today is God's response to Job. But it is not an explanation. It is actually an assurance from God to Job that in all his sufferings, in all his problems and challenges of his faith, God is still in control. God is bigger than all his sufferings. Kaya po ito yung assurance ng Diyos kay Job. Akong bahala. Ako ang may control ng lahat, na maski ang nakakatakot na dagat ay kaya kong kontrolin. Magtiwala, manampalataya ka lamang na maski iyang napakalaking bagyo ng buhay mo ay kaya kong patigilin. Magtiwala ka lang. Sa ating ikalawang pagbasa ngayon from the second letter of St. Paul to the Corinthians, St. Paul is teaching us not to trust our human power, that we died in Christ, and so let us not live according to our flesh. Dito po nakikita natin kung gagamitin natin lamang yung sarili nating kakayanan, nakakapagod mabuhay, nakakapagod lumaban sa hamon ng buhay. Pero dito sabi ni St. Paul,
Tayo ay binibigyan ng inspirasyon kung magtitiwala lamang tayo sa sarili nating kakayanan. Maraming imposible, maraming hindi natin kaya, at maraming pagkakataon na gusto na lang nating bumitaw, gusto na lang nating tumigil, gusto na lang nating tumakbo, gusto na lang nating umiwas, gusto na lang nating umayaw, o kaya naman maduwag na lang tayo sa pagharap sa ating mga challenges, sa ating mga pagsubok sa buhay. But if we live in Christ, then everything that will buffet our life, we can surpass them. We can cross the other side. Malalampasan natin ang lahat kapag po nagtitiwala o may pananampalataya tayo sa Diyos na mas makapangyarihan, mas malaki kaysa sa lahat ng mayroon tayo ng mga hinaharap natin sa buhay. In our gospel reading today, Jesus after preaching and after doing mission, asked his disciples that they cross to the other side of the lake. Sila po ay pupunta sa kabila. Pero sa kanilang pagpunta sa kabila, sumakay sila ng bangka at doon po, habang sila'y naglalakbay papunta sa kabila, dumating ang unos. Malakas na hangin, malakas na alon. At dahil sa napakalakas ng hangin at alon, nabalot ng takot ang mga alagad ni Jesus. At doon po si Jesus, nakahiga, tulog na tulog, tila pagod na pagod, at tila parang walang pakialam sa nangyayari sa paligid, sa takot na nadarama ng kanyang mga alagad. O dahil may gustong ituro si Jesus sa kanila. Kaya nung hindi na po ma-contain ng mga alagad ang kanilang takot, ginising nila ang Panginoon at sinabi, Master, don't you care if we drown? Wala ba kayong pakialam na ito'y nangyayari? Wala ba kayong pakialam sa aming takot, sa aming hirap, sa nangyayari sa amin? And Jesus said, why are you frightened? At nung siya po ay bumangon, sinabi niya lang, be still, quiet, at tumigil ang malakas na hangin, ang malakas na alon. Mga kapatid, maganda po na sa ating pagninilay, sa buhay natin, sa ating pag-cross, marami tayong daraan ng pagsubok sa buhay. Pero maganda yung paalala muli ng Diyos sa atin. When we cross to the other side, as we journey in this life, we may be buffeted with so many storms, big waves, and strong winds. But we are being assured by God that we are not alone. Christ is with us, our God. Kaya po, sa buhay natin, hindi solusyon ang pagtakbo, hindi solusyon yung pagtigil, dahil nahihirapan lang tayo, dahil hindi komportable, susuko na tayo, titigil na tayo. Pero ang paalala ng Diyos sa atin, ipagpatuloy natin ang paglalakbay. Let us cross to the other side because God is assuring us He will accompany us. He will be with us. And He is assuring us, I am more powerful than all these things that you will encounter. We simply have to obey and trust the Lord. Handa ba tayong magtiwala? Handa ba tayong sumunod sa Diyos? Kahit mahirap, kahit nakakatakot, kahit hindi komportable ang ating sitwasyon.
and we obey the Lord? Are we ready to put our trust in Him even in times we are suffering, even in times that we are in pain or in our most uncomfortable moments in our life? Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, i-share at mag-subscribe sa Salitawa Facebook page and YouTube channel. Muli isang pinagpalang araw sa inyong lahat.